Praise God. So, sa oras na ito, kung tayo po ay may Biblia, buksan po natin ang ating Biblia sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 14, talata 15 hanggang 16. Lilipat po tayo sa may verse 25 tsaka 26. Ang sabi po dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi tinatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikilala at nakikita ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Verse 25. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, purihin po natin, sabayin natin. Sige, palakpakan po natin si Lord. Yan. Sige po, maaari na po tayong maupo, mga kapatid. Amen. So, pwede po kayong maupo, mga kapatid. Wag po kayong mahiya. So, dito mga kapatid, salamat sa Panginoon. Ito yung second time ko, no? Yung nag-opening, doon po sa bahay po nila Sister Gina. At ito po yung kalawa, no? Na kung saan, mga kapatid, ang ating pag-aaralan po ngayon, ito po ang Pentecost Sunday, no? Sa darating po na Sunday, ito po yung tinatawag na Pentecost, no? Na kung saan, ano po ibig sabihin ng Pentecost? Yes. Birth of the church. No, pag sinabing Pentecost, 50 days after nang si Jesus ay umakyat sa langit, no? Nang si Jesus ay umakyat sa langit, siya po ay may pangako. Yung pangako niya ay yung banal na Espiritu. Kaya ang Pentecost, ito yung sinaselebrate ng ating simbahan, yung kapanganakan ng simbahan. Kaya every Pentecost Day, mga kapatid, ang mga Kristiyano ay birthday po nating lahat. No? So, happy birthday sa ating lahat, no? Naroon na Sister Joby, no? Bukas birthday niya, no? No? Dapat Pentecost pangalan niya. So, dito mga kapatid, ang pag-aaralan natin yung Pentecost, no? Yung kahalagahan noon, no? So, bukas, no, may simba naman, may misa, so hindi ko na siya masyadong ilalaborate, kundi yung isi-share ko sa inyo mga kapatid, yung kahalagahan ng Pentecost, no? Kapag natanggap natin yung banal na Espiritu, ano ba yung dapat nating gawin? Diba? Ano ba yung dapat nating gawin? Na tayo ay bininyagan, mga kapatid, tayo ay na bautismuhan, no, sa banal na Espiritu, at yung banal na Espiritu ito, mga kapatid, sa atin kasi, no, parang maraming tao na parang hindi siya nag-ooperate sa buhay natin, no? Parang nalubat ka. Diba? Parang yung kung sa laruan pa na empty battery. At dahil yung laruan mo ay wala ng baterya, hindi na gumagana. No? Kaya nga maraming tao na nabinyagan na kung saan mga kapatid hindi namumuhay sa Espiritu. Kasi bakit? Katulad ng laruan, dahil empty bat na mga kapatid, hindi na ito gumagana. Amen? Hindi nagpa-function. Kaya nga tayo, bilang mga binyagan, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, na tumanggap ng banal na Espiritu, dapat tayo ay namumuhay sa pamamagitan o sa patnubay ng banal na Espiritu. Di ba? No? Kasi sa mundong ito, maraming klase ng Espiritu. Kung may Espiritu ng Diyos, mayroon din Espiritu ng kadiliman. Di ba? Amen? No? Kung minsan, kapag ang tao, sa amin sa Iloilo, kapag ang isang tao medyo natutulala, no? Sinasabi na minsan, doon para kang nadulaan espiritu. parang nawalan ka ng espiritu, parang natutulala ka. No? So, sa mundong ito, mga kapatid, maraming klase kasi ng espiritu. May espiritu ng kasakiman, greediness.
Espiritu rin yan eh. No? Yung espiritu ng kayabangan, espiritu rin yan. Di ba? Ano pa? Espiritu ng antok. Sabi nga nila, no? Lahat tayo. Galing tayo ng trabaho. No? Kahapon, ako, dalawa kasi trabaho ko, di ba? Tapos, kanina ng gabi pa, may sinadline pa. No? Nag-waxing kasi ako, no? Kasi, yun ang parang extra, ko, yung nag-strip and waxing, no? Yung inaano ko yung floor para yung lumang wax tatanggalin, tapos papalitan ng bago para shiny, no? So, dito mga kapatid, lahat tayo, physically, nandun nanghihina yung physical natin Pero sabi nga, mahina man yung ating physical, pero malakas yung espiritu natin. Yun ang mahalaga dun Yung espiritu mo malakas. Kasi kung yung physical mo, sabi nga, nang si Jesus ay nananalangin sa lugar ng Gethsemane, may 3 siyang alagad na sinama. No? Sino? Si Pedro, si Juan, at si Santiago. Sabi ni Lord, manalangin kayo dito kasi ako ay mananalangin din. Pero anong nangyari? Si Jesus lang ang nananalangin. Yung 3 natulog. Di ba? Kaya nga, yung espiritu na antok nasa kanila. Kaya nga ginawa ni Jesus, pagkatapos niya manalangin, pinuntahan yung 3. Sabi ni Jesus, hindi ba kayo makapagpanalangin kahit 1 oras lang? No? Sayo, sige, iwan ko uli kayo, babalik ako, mananalangin. 2 beses, pagbalik niya, ganun pa rin, hanggang 3 beses. No? Sabi niya, ang espiritu is willing, but the flesh is weak. Yung espiritu mo, gusto, pero yung katawan mo, ay nangihina. Kaya nga dapat, nandun yung Holy Spirit sa atin, para na imbes na magpangibabaw yung flesh atin, yung dapat magpangibabaw is yung espiritu. Amen. 'Di ba? Amen. Yan. So kapag yung espiritu natin ang mas malakas, kaya niyang talunin yung katawan natin. No? Kaya nga sabi nga ni sister kanina, galing sa trabaho, wala pang tulog no? Pero sabi nga ni brother, mas maganda yun kaysa walang gising, di ba? Di ba? Mas mahirap yung walang gising, ano? Pero may kita mo, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas, no? Kasi yung espiritu ng Diyos, yun ang nag-ooperate sa atin Yun ang nangunguna sa atin. So, ano ba yung dapat natin gawin kapag natanggap natin yung banal na espiritu o kaya yung Holy Spirit sa buhay natin? Ang unang dapat natin mga kapatid is yung nangyari sa Pentecost, anong ginawa nila? They act, no? Sila ay kumilos agad, di ba? Sila ay kumilos. Napakahalaga na kapag ang tao ay nananahan sa buhay niya, ang banal na espiritu, dapat tayo ay kumikilos. Kikilos tayo, hindi ayon sa gusto natin. Kikilos tayo, hindi dahil sa plano natin, kundi kikilos tayo according sa plano ng Diyos. Amen. Bakit? Tandaan natin, anuman ang bagay na ginagawa natin, kung ito ay naka-base, naka-inline sa plano ng Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Yes. Pero pag nagpaplano ka na hindi yun ang kalooban ng Diyos, sa'yo lang yan. Tapos sasabihin mo lang, Lord, sama ka sa akin. Sabi mo, Lord, ba't ka sasamahan Ikaw may gusto niyan No, sabi niya, gusto mo yan Di ba? Iba kasi yung gusto ng Diyos. Kasi pag ang ginawa natin, it is the plan of God. Ito yung plano ng Diyos. Makasisigurado ka, sasamahan ka ng Diyos. Kasi bakit? Plano niya yun Amen. Plano niya yun Hindi yan katulad ng tao. Yung tao kasi magaling lang sa suggestion no? Magsasuggest. Uy, ang ganda ng suggestion. Pero pag gagawin na, wala siya. Di ba? May mga ganun No? Ang galing, ang husay ng suggestion, siguro sis, brother, ako kahit sa mga trabaho, kahit sa mundo, ba? May mga ganun tao, grabe mag-suggest. Pero kung gagawin na, wala na. Pero pag tapos na at naging successful, biglang magpapakita. No? So sabihin niya, alam niyo, kung hindi sa suggestion ko, wala yan. Di ba? So makikita niyo yung pagkakaiba. Kapag tayo ay nagdidesisyon, kapag tayo gumagawa ng isang bagay na atin lang ito, magkaiba, gumagawa tayo ng desisyon na nagpaplano na ito'y plano ng Diyos. Kasi kapag ito'y plano ng Diyos, makasisigurado tayo 100% sasamahan niya ng Diyos. No?
Pero hindi naman ibig sabihin na smooth sailing lang. Minsan, parang katulad dito, papunta dito, may mga time na nagra-rough road. Di ba? Tapos nung nag-GPS na kami ni sister, sabi ko, pala siya, hindi pala yung sa GPS ni sister, hindi pala pwede sa highway, no? Pang service. Kaya sabi ko kay brother, una, no? So, may mga part yan Di ba? Yung liliko dapat pala straight. Nandito naman kami sa right, no? Pero, may kitaan mo mga kapatid, nakarating pa rin kami dito. Kasi bakit? Kasi ito yung kalooban ng Diyos So, ano ibig sabihin? Ganun kasi sa buhay natin Parang yung buhay paglilingkod, parang pagta-travel po yan. Di ba? Pagta-travel. Pero ang mahalaga doon mga kapatid, sumusunod ka doon sa direksyon. Kasi pag sinundan mo yung direction mga kapatid, yung guide, hindi ka maliligaw. Amen. Alam mo sa amin sa Iloilo, may outreach kami sa may Guimaras. May isa tayong brother, na siya, kasi first time niya pumunta doon So nagtanong siya, anong sasakyan? So mula doon sa Iloilo, sasakay ka ng pambot. No? So, binigyan siya ng instruction. Sabi niya, pagdating mo sa Jordan Guimaras, may mga tricycle dyan. Dito sa tricycle na ito, sabihin mo, pupunta ka sa bahay ni Sister Dakdak. Dakdak. No? Nagtanong pa ng instruction. Kasi may mga tao minsan magtatanong, pero hindi naman susundin yung suggestion mo. Di ba? May mga ganun tao, no? Yung hihingin yung ano mo yan. Pero, a-advisean mo, pero yung gusto niya pa rin, yun ang pakikinggan niya. O humingi siya ng instruction. Sinabi ng dakdak. Ang sinabi niya sa driver, saan po yung bahay ni Sister Dangdang? O, tinala siya ngayon kay Dangdang. Kasi, hindi nakikinig, dakdak nga Di ba? Isa yung Dadang. Dadang pala yun, Dadang. O, tinala siya kay Dadang. O, so naligaw siya ngayon. May dala pa siyang gitara. Kasi na siya Alam mo naman sa Pilipinas, ikaw na preacher, ikaw pa choir, ikaw pa instrumentalist. Ganun talaga. Di ba? Yung napuntahan niya pala yun, iba palang relihiyon. Tapos yung husband pa, si Luso. Akala niya mangliligaw kay Dadang. Kasi may gitara So, ibig sabihin, na iba kasi yung kapag guided ka ng banal na espiritu. So, we need to act. Kailangan natin kumilos, kailangan natin mag-isip, o gumawa ng bagay na according sa Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya nga nang na-receive nila ang Holy Spirit, bila silang nangaral. No? Kumilos agad sila ayon sa kagustuhan ng banal na Espiritu. Pero yung Pentecost na yon, 50 days silang naghintay. 50 days. Sabi ni Lord, pag-alis ko, hintayin niyo ang banal na Espiritu. Huwag muna kayong aalis. No? Kaso yung iba kasing mga tao minsan, ang pinakamahirap kasi minsan yung maghintay. No? Maraming tao kasi masyadong nagmamadali. Parang may lakad. Amen? Parang may lakad So dito, naghintay sila. So, yung banal na espiritu, napakalaga. Pag na-receive natin sa buhay natin, kailangan tayong kumilos ayon sa banal na espiritu. Amen. Di ba? Kasi alam natin na kapag tayo, katulad nga sinabi ni Moises, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, hindi kami aalis. Kasi alam ni Moises na kapag sila'y umalis sa lugar na yon o sila'y kikilos na wala ang pagsama ng Diyos, mabibigo lang sila Amen. Mabibigo ka lang. Pero kapag alam mong ito'y plano ng Diyos, gusto ng Diyos, makikita mo talagang papakita sa iyo ng Diyos Ang Diyos mismo mag-guide sa iyo May mga taong ipapadala ang Diyos sa iyo para makita, ito'y mag-guide sa iyo. Amen. Tapos magugulat ka na lang, nandun na yung blessing. Amen. Diba? Nagulat, ikaw pa'y nagulat. Diba? Kasi ganun po talaga. Kailangan natin kumilos. Kaya nga na-receive natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon, dapat tayo ay kumikilos sa gabay ng banal na Espiritu. Amen. Para hindi tayo magsisi. No? Hindi tayo magsisi. Alam niyo, pinakamahirap sa mundong ito, pagdating ng araw, yung puno ka ng pagsisisi sa buhay mo. Diba? Ay, sayang, sana. No? Puro ganun puro sana. No? Sana. Kaso wala na
lumipas na eh. Di ba? Pero dito mga kapatid, kasi kailangan nandun eh. A-action tayo. Ano ba yung purpose? Bakit pinadala yung banal na espiritu? Para i-empower tayo. Katulad itong ginagawa natin. Di ba? Kung sa atin lang, mahirap mangaral ng salita ng Diyos. Mahirap yung sabi nga ni brother kanina sa pag-MC, kinakabahan. No? Pero kapag nandun yung banal na espiritu, ay siya yung magbibigay sa iyo ng courage na tumayo. Grace yun eh. Di ba? Pag sa pagkanta mo, siyempre, pag may mga taong nakakakita sa iyo, medyo minsan, una, nahihiya kang sumayaw. Naranasan ko yan eh. Di ba? Yung nagkakwerto pa sa una, lalo pag bago ka, medyo nahihiya ka pa eh, na sumayaw-sayaw eh. No? Pero pag napuspos ka na ng banal na espiritu, tatalon-talon ka, katulad ni Sister Joby kanina, ba? Tatalon ka. Amen? Wala ka nang pakialam eh, kung anong sabihin ng tao eh. Amen. Di ba? Ganun kasi mga kapatid, kailangan nating umakto sa tulong ng banal na espiritu. Amen. Ikalawa, kapag tayo ay nasa atin, natanggap natin yung banal na espiritu, kailangan mga kapatid tayo ay mamunga. Amen. Mamunga. No? Kalabitin mo yung katabi mo, sister, brother, kailangan nating mamunga. Diba? Kaya nga, kung babasahin natin yung Galatians, chapter 5, verse 22 hanggang 23, dito natin mababasa yung bunga ng banal na espiritu. Yung bunga ng banal na espiritu, hindi yan nakadepende mga kapatid sa time. No? Hindi katulad yan, kunyari, pag nagtanim ka ng Indian mango, mga 5 years, mamumunga na eh. No? Pero pag ibang klaseng variety ng mangga, abutin ng 10 years bago mamunga. So, yung pagbunga ng isang puno, nakadepende sa time. No? Kasi may time yan eh. Pero, yung para tayo mamunga ng banal na espiritu, wala ho yan time. Amen. Amen. No? Kahit bago ka pa lang sa gawain ng Diyos, pwede ka mamunga. Amen. Di ba? Hindi po yan yung parang mamadaliin natin. Diba? Katulad yan, ano ba yung unang bunga ng banal na espiritu? Sabi doon, pag-ibig. Para tayo ay mamunga ng banal na espiritu, mga kapatid, hindi po yan hinihingi. Amen? Hindi po yan hinihingi. Pag sinabi mo, bunga ng banal na espiritu, ipa-experience sa'yo ng Diyos kung paano umibig. Amen. Sa ano pamamaraan? Ang ipadadala sa iyo yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Amen. Yung mga taong inaayaw-ayawan mo, yung galit na galit ka sa taong yon, minsan yun talaga yung unang-unang makikita mo sa umaga. Amen. Diba? Minsan yun ang unang-unang palagi mo makikita. Kasi bakit? Kasi proseso kasi yan eh. Yung pag-ibig, yung bunga ng banal na espiritu tungkol sa pag-ibig, hindi kasi yan mga kapatid na, yung sinabi ko nga, parang puno na kapag dumating na yung time niya, mamumunga na. Hindi po ganun. Para tayo ay mamunga ng banal na espiritu, yung katulad ng pag-ibig, kailangan maranasan natin. Yung ipadadala sa iyo ng Diyos, yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Kasi kung kaya mo nang ibigin yung mga taong yon, kahit yung mga taong nang chichismis sa'yo, sumisira sa'yo, ay kaya mong ibigin, kaya mong mahalin, aba, may bunga ka na ng banal na espiritu, yung pag-ibig. Amen. Kasi madali lang magsabi na mahal, mga brother, sister, mahal ko kayo, di ba? Madali lang yan eh. Madali lang sabihin sa isang tao, eh, mahal kita. Huwag ka lang magpakita. Di ba? May mga ganun eh. No? Madali lang sa'yo, pinapatawad na kita. Di ba? Ano? Madali lang yan eh. Pero yung taong tunay na may bunga ng pag-ibig ng banal na Espiritu Santo, kaya niya kasing ibigin kahit yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Amen. Katulad yung ating Panginoong Hesus. Sa kabila na tayo makasalanan, sa kabila na tayo ay tumatalikod, gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, pero pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Diba? So, ito mga kapatid is ipararanas talaga ng Diyos sa atin. No? Katulad yung sabi, may isang gawain, sabi nila. Ano ba naman yung na-assign sa amin na preacher?
Palagi na lang yung topic niya, pagbabago, pagbabago. Kada asan dito, puro ganun na lang yung pinag-preach niya, pagbabago, pagbabago. Eh, nang nalaman ng preacher, sabi niya, sa araw pong ito, ang topic po natin is about pagbabago pa rin. No? Kasi ano sabi niya? Kasi hanggat hindi ko nakikita may pagbabago sa inyo, hindi ko kayo titigilan sa topic na to. Amen. Sabi niya, papalitan ko yung topic ko about pagbabago pag mayroon ng pagbabago. Pero pag wala pa rin pagbabago, magsawa kayo. Di ba? So, dito mga kapatid, ano sabi doon? Yung pag-ibig eh. Di ba? Ano pa yung sabi doon? Kagalakan. Pag sabi mo, Lord, yung joy na galing sa iyo, Panginoon, malalaman mo ngayon na may bunga ka na ng kagalakan. Kasi bakit? Kasi kahit may problema, kahit may mga suliranin sa buhay, kahit mayroon kang mabigat na pinagdaraanan sa buhay mo, masaya ka pa rin. Amen. Diba? Nagagalak ka pa rin. Amen. Mahirap kaya yun, diba? Kapag may problema ka, may mga babayarin ka. Ang hirap kaya maging masaya. Diba? Bilang tao, mahirap yun. Aminin natin. Bilang tao, mahirap. Amen. Yung may mahal ka mahal mo sa buhay na kinuha ni Lord, medyo na, yung biglaan, kasi hindi ka nakapag-prepare eh. Yung biglaan, masakit yun. Mahirap pa yung ngumiti na pilit. No? Alam niyo ba yung ngiting pilit? Yung pinilit mo lang yung ngiti mo, parang ngiting aso. Di ba? Paano bang ngumiti yung aso? Ang aso kasi, pag ngumiti yan, hindi mo alam kung natutuwa sa'yo o baka bigla kang sakmalin. Di ba? Bilang tao, mahirap yun. Pero pag nandoon yung banal na espiritu, doon natin mapatutunayan na naroon na yung bunga ng banal na espiritu sa atin, yung kagalakan. Kasi nga bakit? Kasi sa kabila ng pinagdaraanan natin sa buhay, masaya pa rin yung puso mo. Amen. Hindi yung masaya po, yung sinasabi na iba, masaya naman ako pero hindi nakikita sa mukha mo. Amen? Hindi po ganon. Pag nasa yung banal na espiritu, hindi lang masaya puso mo, kundi mismo nakikita sa mukha mo. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi may mga tao sabihin, masaya naman ako eh. Ang sabihin sa'yo, saan banda? Kasi hindi ko nakikita na masaya ka. Diba? So, nandun po yung kagalakan eh. Diba? Kasi alam natin, sabi nga ni San Pablo, in all circumstances, give thanks to the Lord. Amen. Ang sabi niya, anuman, sa lahat ng pinagdaraanan mo, hindi niya sinabi na kapag ganito lang, magalak ka. Kapag may pera ka, pag answer prayer ka, pag wala kang sakit, palagi ka na magpasalamat ka. Hindi, ang sabi niya, kahit anong sitwasyon mo, dapat ka magpasalamat. Dapat kang magalak. Kasi alam natin, nasa likod ng pagsubok, nandoon yung biyaya ng Diyos. Amen. Amen? Yan, kapayapaan. Bunga rin yan. Kapag nasa iyo ang banal na espiritu, minsan darating minsan yung naguguluhan yung isip mo. Alam mo, mahirap mga kapatid yung magulo isip mo. Kaya nga dito sa Canada, ang marami dito yung depression. Depression. Bakit? Kasi hindi pwede na walang laman yung bangko mo. Lalo yung debit mo kasi dito talagang binabawasan agad no? Gusto yung mamanos hindi, kailangan may laman yung bangko mo. Kasi every month yan, talaga automatic yan. No? Alam niyo, naranasan ko yan eh. Yung kinasal kami ni Sister White, kasi may pigirian ako, may nalagaan akong baboy. Meron tayong isang sister, na yung inahin niya, pinag-pray niya, Lord, yung inahin ko, manganganak ng 16 na big. Yun ang pinag-pray niya. Sabi ng mga kapatid niya, parang siraulo ka. Sabi gano'n, 16! Sobra-sobra na, sabi gano'n. Grabe yung panalangin ng sister natin. Nanganak, 16. Ako ikakasal, sabi ko, Lord, ito si sister nga, nakikinig lang to sa akin. Ako, nangangaral, sabi ko. Sabi ko, Lord, sa akin, kahit 12 lang. No?
Pero kung medyo ginaganahan ka, Lord, gawin mo rin 16. So, ano nangyari mga kapatid? Nanganak yung baboy ko, 5 lang. So, sira yung budget ko. Kasi bakit? Kasi, binibilang ko na, kunikwenta ko na eh. Sabi ko, kung may 12 lang na biik ito, after ng ilang buwan, pag binenta ko na, ano na eh, kalkulado na. Eh, kaso, 5 lang. Oh. Eh, magbabayad pa kami ng reception, yung pagkain. Amen? Oh. Ilang araw na lang mga kapatid, hindi pa kami naka-fully paid. Siyempre, nag-iisip ka. Siyempre, nakakaiya naman yun. Di ba? Para sa reception ka pa. Hindi naganda ka na lang doon sa bahay niyo, di ba? Eh, nag-ano pa eh. May inano kami na nag-ano sila ng catering, di ba? Eh, siyempre, kailangan bayaran mo yun. Alam niyo, pag inisip mo yung babayarin, alam mo, hindi ako nakatulog. Sakit sa ulo. Alam mo, kahit anong pagod mo, yung pagod na pagod yung katawan, alam niyo mga kapatid, mas okay pa nga yung pagod yung katawan mo eh, kesa yung utak mo eh. Kasi kapag katawan mo yung pagod, minsan nga eh, hindi ka, mamaya-maya, hindi ka na makausap eh. Di ba? Kasi nga, nakakatulog ka na eh. Pero kahit yung pagod na pagod yung katawan mo, pero yung utak mo, lutang ka eh. Di ba? Akala mo lang nakatulog ka, pero hindi. Lutang yung isip mo. Hindi ka makatulog. Ganun po yung naranasan ko. Tapos bandang huli, nakaramdam ako ng malamig. Sabi ko, hindi na ito maganda. Kasi bakit? Kasi ano ka na magkakaroon ka parang nervous breakdown eh. Mararamdaman mo eh. Ang kagandahan lang, kasi nandun yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, nagpaalala sa akin, may Diyos. May Diyos. Kaya hindi ko na inisip, sabi ko, Lord, ikaw nang bumahala, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang aming babayarin. Alam mo mga kapatid, nakatulog ako. Kinabukasan, tumawag yung tiya ko. Sabi ng tiya ko, may pinarila ako sa iyo, pasensya na, maliit lang. Oh. Pero gulat ako, tamang-tama, sobra pa, doon sa kulang na ibabayad. Diba? So may kita mo yung Espiritu ng Diyos nagbibigay kapayapaan kasi sa atin eh. Amen. Hindi ibig sabihin dahil marami kang pera, payapa ka na. Hindi. Maraming tao, pag maraming pera, mas lalong kinakabahan eh. Amen? Totoo yan. May mga tao, pag maraming pera, mas lalong kinakabahan eh. Diba? Pag pupunta ka sa baka takot ka, baka ma-hold up ka eh. Diba? Pag masyadong maganda yung sasakyan mo, kinakabahan ka eh. Talagang kinakadena mo. Amen? Pati yung manobela niya, kung pwede lang eh. Parang hindi na manakaw eh. Amen. Pero yung kaganda kasi ng banal na Espiritu, binibigyan tayo ng kapayapaan. Amen. So doon mo lang malalaman na mayroong kapayapaan na may bunga ka na ng kapayapaan. Kasi bakit? Kasi kahit dumaranas ka ng grabing kahirapan, dumaranas tayo ng mga pagsubok, panatag yung isip natin. Amen. 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 Ano pa yung susunod mga kapatid? Katyagaan. Yun, matyaga. No? Sa atin sa Pilipino, sabi nila, pag may tiyaga, may nilaga. Pero sa atin, pag may tiyaga, may biyaya. Amen. Di ba? Tiyaga lang eh. Di ba? Parang yun ang lalaki pag nangliligaw. No? Grabe yung tiyaga niya para lang marinig yung oo ng nililigawan. Eh kaso ang problema, kung kailan na yung malapit na mag-oo, doon pa tumigil eh. Amen? Kung sana yung malapit na doon pa nag-give up eh. Kasi bakit? Wala kasing tiyaga eh. Walang patience. Walang tiyaga. No? May mga tao kasi apurado. Gusto agad yung yung ora mismo. Yung instant agad. Gusto yung instant. Ayaw maghintay. Kasi bakit? Natatagalan. No? Minsan ganun mga kapatid eh. Oh. Kunyari, umorder ka, pumunta ka ng restaurant, tapos in-order mo, tagal-tagal na, nagtagal ka, tagal pa. Oh. O doon pa lang, malalaman mo, wala pang bunga ng pagtiyaga. Di ba? May mga ganun. Tumagal lang yung order kung ano na pinagsasabi. Ano ba naman yung sabi sito? Amen.
Tapos bandang huli, nang dumating ng order, sabi niya, wow, praise the Lord. Sasabihin ng waiter, ay, ano ba to? Kristiyano ba to? Diba? Minsan minsan sa mga ganun time, hindi natin alam na part kasi yun para tayo mamunga. May mga time talaga na dadaan ka sa ganyan kasi bakit ang purpose kasi niya para mamunga tayo. Hindi yan nadadala puro lang prayer. Kailangan ng action. Diba? Amen. Kasi kung puro lang prayer, Lord, give us the fruit of the Holy Spirit. Pero pag dumarating na yung mga proseso nyo na ayaw, hindi ganun. Proseso kasi yun. Dinedevelop kasi ng Diyos yun, mga kapatid. Kasi nga, iba yung karakter natin. Iba-iba kasi yung mga ugali natin, mga kapatid. Kahit nga yung magkapatid, kahit nga yung kambal, magkaiba ng ugali yan eh. Diba? Magkapatid na yan. Amen. Katsagaan. Kabaitan. Yan, mabait. Sino dito yung mga mababait? Yung kinakausap mo, di may imik, bait, no? Diba? Kabaitan. Yung kindness, mga kapatid. Napakalaga yun. Kaya mo bang maging mabait? Kaya mo bang maging kind? Kahit sa mga taong, sabi nga, be kind to, di ba? Kahit yung mga ugali nila is parang hindi tao. Hindi ka nais-nais. Kaya mo bang maging, makibagay? Amen? Alam nyo kasi mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kung lahat ng tao, puro mababait na at na kay Lord na, wala na tayong trabaho. Katulad ako, kung lahat ng tao is na kay Lord na, alam na ang lahat ng tungkol sa Diyos at tungkol sa salita ng Diyos, sino pa pangangaralan mo? Kunyari, kung doktor ka, ay lahat naman, walang sakit, trabaho mo. Di ba? Kaya nga minsan, may mga taong ipapadala sa atin na parang hindi, yung ugali ba? Di ba? Yung kapag mo talagang sisirain yung araw mo. Ha? Yung ang ganda-ganda ng gising mo, umakanta ka pa ng pagkagising sa umaga with matching action pa. Tapos pagdating mo sa trabaho di ba? May tao minsan dyan talagang kuwang-kuha niya yung yung inis mo Di ba? Kaya mo ba bang maging mabait kahit sa kaaway mo? Kaya mo bang ganun? Amen. Kabaitan, kabutihan. Yan. Alam mo yung pagiging mabuti, sabi ng Bible, walang mabuti, ang Diyos lang. Amen. Totoo naman yun. Nagiging mabuti tayong tao dahil kay Kristo. Amen. Dahil kay Kristo. Kaya mo bang maging mabuting tao kahit sa mga tao gumagawa ng masama sa iyo? Kung wala yung banal na Espiritu, mahirap po yun Amen. Kasi pag wala ang Lord sa iyo, makikipagplastikan ka na lang Ganun minsan, di ba? Makikipagplastikan ka na lang kasi wala tayong magagawa ganyan Yung pagiging mabuti. Amen. Talagang paparanas sa atin yan. May mga tao talagang dadalin sa atin na kaya mo bang makitungo kahit sa kaaway mo? Kaya mo bang gumawa na mabuti sa kaaway mo? Kaya tingnan nyo sa Bible, ang sabi, pag ang kaaway mo ay nagugutom o nauuhaw, painumin mo, pakainin mo. Amen. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi, walang kinalaman yung sa away mo, yung gutom niya, tsaka kung nauuhaw siya. Di ba? Outside yun Parang ganito kasi minsan tayo. Yung minsan yung, wala namang kinalaman sa away nyo, isinasama mo. Di ba? Kunyari, nag-away kayo kasi sinagawan ka. Ang layo naman yun gutom naman yung inaano niya Di ba? Kunyari, kung nagkasala ikaw, ba't may dadama yung anak?
Di ba? Kunyari, nagkasala yung kumpare mo o kaya yung kaibigan mo. Ba't pati yung anak, idadamay mo? Wala namang kinalaman yan. Yung kabutihan, kaya ba nating ibigay yung kabutihan kahit sa mga taong gumagawa ng masama sa atin? Di ba? Bilang tao, mahirap. Totoo yung sabi ni brother. Reality yan eh. Pero tingnan mo si Kristo, hinagupit. Pero nasabi niya dun sa cross, sabi niya, Lord, patawarin mo sila. Hindi niya sinabi, pag namatay ako, mumultuhin ko kayo. Hindi niya sinabi ganun eh. Hindi niya sinabing ganun eh. Ang sabi niya, Lord, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya may kita niyo mga kapatid, ang Diyos lang ang mabuti eh. Ibig sabihin, hindi kasi natin talaga kaya na gawin yun kung wala ang banal na Espiritu Santo. Nakagagawa tayo ng mabuti dahil sa banal na Espiritu. Amen. Malapit na tayo mga kapatid. Yan. Anong sunod sa kabutihan? Katapatan. Alam niyo yung tapat? Ang tapat kasi, bali-baliktarin mo man, tapat pa rin. Diba? I-spell mo yung salitang tapat. Pag binaliktad mo, tapat pa rin ang spelling niya. Ganun yung tao. Hindi doble kara. No? Pagkaharap mo, ang ganda ng sinasabi sa'yo. Pero pag talikod mo, iba-iba na. Dapat nandun yung katapatan. Diba? Yung katapatan natin sa Diyos. Diba? Yung katapatan natin sa trabaho natin. Sa mga ginagawa natin. Diba? Kung ikaw ay negosyante, yung kiluhan mo dapat nasa tama. Diba? Pag sinabing 1 kilo yan. Hindi yun nabawasan ng isang guhit. No? Sabi mo, hindi, maliit lang naman yung nabawas. Hindi ganun yun. Mas maganda pa nga sinobrahan mo eh. Di ba? Amen. Kaysa kinulangan mo. So, hindi tapat mga kapatid. Kailangan nandun yung katapatan natin. No? Nandun sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pag-araw ng pagsimba, pag-araw ng gawain, dapat tapat tayo sa Panginoon. Kasi bakit ang Diyos niya tapat sa atin eh? Pag ang Diyos nangako, tinutupad ng Diyos. Kaya kung tayo man ay nangako sa Panginoon, katulad ng gagawin natin mamaya is, nun dapat din tayo sa Panginoon. No? Lalo pag kumakanta tayo na, I will praise you till I die, El Shaddai. Di ka pa nga namamatay eh. Dumating lang yung pagsubok, wala na eh. Ba? Kaya nga sabi ko, yung kinakanta palagi sa Pilipinas, ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, ay susunod ako. Pupurihin. Payak-yak ka pa yun. Ay, yak-yak pa yun. Tulupan luwa, no? Kaso ang problema na, nang may nangyari na. Iba na yung kanta niya, ano mang mangyari, maglilingkod. At nang may nangyari, ay uuwi ako, babay, Panginoon. Biglang nawawala sa gawain kasi bakit may nangyari na eh. Di ba? Maraming ganun eh. Lord, maglilingkod ako, ano mang nangyari? Hallelujah! Kasi wala pang problema eh. Oh. Nang may nangyari na, wala na. O parang yung may perennial over ako, may sakit, umatin sa gawain, kasi nga may sakit. O perennial over, gumaling. Nang gumaling, nawala sa gawain. Sabi ng coordinator, Brad, alam mo ba yung perennial over mo na gumaling, di na umaatin. Sabi niya, Brad, kailan kaya aatin uli yun? Sabi ko, pag may sakit uli. Ay, baka magkasakit ulit. Pero huwag mo ipapanalangin na magkasakit para lang umatin. Hindi ganon, mga kapatid, di ba? So, makikita natin yung pagiging tapat sa Diyos. Diba? Katulad sa inyo, di ba? Nang sabi mo, Lord, madala lang ko sa Canada, Lord, magpatuloy ang pagsiserve ko. Pangako yun eh. Katulad sa akin, full-time ako na preacher sa amin, sa Iloilo. Mula 1996 ako, naging choir. 1999, naging preacher ako. So, mga kapatid,
Sabi ko ano, pagdating sa Canada, sabi ko nga kay sister wife ko eh. Sabi ko, ano lang ako doon, magpipreach. Kaso yung gawain dito, ano lang, Sabado, Linggo. Anong gagawin ko Monday to Friday? Kasi doon sa amin sa Iloilo, more than 100 kasi sa amin doon. Gawain kasi may mga isla, may mga bundok. Talagang mula Monday hanggang Saturday na yan. Pag may mga anniversary, Linggo pa. No? Alam ni brother yan. Anniversary lang sa kanila. No? Sa kanila. Tapos na, no? Oo. Talagang ano yun? Outreach mo, 4, 5. May mga tuhog pa. Kung kaysa, ano yan eh. Oh. Ganun talaga yung paglilingkod eh. Sabi ko ganun. Oh. Pero ang ano dun is may pangako ka eh. Na-answered prayer ka. Pag na-answered prayer ka, ano naman gagawin mo ngayon? Oh. So, titignan ng Diyos ngayon. Maraming offer yung demonyo. Uy, mga magagandang opportunity. Kaso, mangyayari naman, maapektuhan yung paglilingkod mo. O ano kaya ngayon, may isip ka, Lord, ano bang uunahin ko yung mga bills ko, Lord, ano bang uunahin ko? Lord, maunawaan mo man siguro, hindi mo na ako aatin. O, hanggang bandang uli, wala na. No, masyado ka nang na-enjoy sa mundo. Ganun yan eh. No, pag medyo na-enjoy ka na sa mundo, wala na. Bandang uli kasi lalamig ka na eh. No? Yung apoy, yung desire sa puso mo maglingkod, mawawala na yun eh. Kasi medyo maano ka na eh. Diba? Yung katapatan. Ano pang sunod mga kapatid? Yung kahinaunan. Pag sinabi mo mahinahon, ano yun? Gentle. Yeah, gentle. Kalma lang. Kalma. Relax lang. Diba? Relax lang. Kasi pag hindi ka magre-relax, ay dalhin ka, yung BP mo naman tataas. Di ba? Kailangan mahinahon ka lang, relax lang. Mahinahon ka lang. Alam niyo, pag ikaw masyadong yung mapadala ka sa yung parang galit mo, emotion mo, nakakapagod. Alam niyo mga kapatid, naranasan ko yan. Yung may diocese kami, kasi sa Philippines may motor ako eh, angkas ko yung isang brother. Kami sa Iloilo kasi, kami na yung preacher, kami rin yung mga marshal, kami yung mga nagbubuhat ng mga speaker. May speaker. Kaya kami yung nauuna, kami rin yung last na umuwi. Diocese yun, yung diocese namin sa Kapitolyo, dun sa ground niya. Nagmumotor ako. Tapos biglang may galing sa subdivision, bigla na lang pumasok sa main road. Nabangga ako. No? Kasi bigla bilasan pumasok, dapat gagawin mo, katulad dito sa Canada, pag papasok sa main road, ikaw titigil, titignan mo muna kung may sasakyan. Yung nabangga ko. Yung driver, babae. Talagang daldasan na. Ano ka ba? Bulag ka ba? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita dinaranan mo? Siyempre, parang no? Talagang nasabi ng mga driver na lalaki, babayaan mo na yan, babae yan nagdadrive. Kaya kalma-kalma lang, talagang Sabado nangyari yon. So, kinuha lang yung mga plate, tapos yung insurance, tapos nagkita na lang kami Lunes, doon sa may munisipyo, sa pulis, kasi kailangan ng blatter. Pagdating doon mga kapatid, discipleship pa naman namin yan, Monday, 9 to 12. Pagdating doon sa may presinto, yung babae, dakdak pa rin ng dakdak. Sabihin mo lang kasi kung wala kang pera. Talagang kasi siyempre motor, tapos sa kanya kotse. Buti na lang yung brother, meron yung kuya niya, nandun, yung lalaki. Alam mo, talaga nagpipigil ako. Alam niyo po yung nagpipigil ka sa galit, naranasan niyo na yun, talagang manginginig yung kalamnan mo no? Parang gusto mo ng diba? Talagang nagpipigil ka lang. Tahimik lang ako. Tapos yung kuya niya, siya na lang yung kumausap. Siguro nakita ng kuya niya, pero medyo nagpipigil ka no? May yan Kailangan, mahirap. Sa mga ganun sitwasyon, mahirap magpigil Di ba? Alam niyo mga kapatid, na kinausap ko ng kuya niya, nagkaunawaan agad kami. Sabi niya, ganito, sige, okay. Tapos sinabi ng pulis, siyempre, inaano niya, baka tumakbo ko. Sabi ko, ano ba trabaho mo? Sabi ko, po ako, misyonaryo. Nang nalaman ng babae, medyo tumahimik siya. Siguro na niya, pinagbumura ko to, ngayon pala, lingkod ng Diyos. Di ba? Pag-isip-isip siya. Alam niyo, pagdating ko dun sa center, sa discipleship namin, so sa hallelujah, grabe gutom ko.
Talagang pakiramdam ko parang ano eh. Parang nagtrabaho ko ng ilang araw na straight. O kasi ano talagang yung kalamnan mo ba? Talagang pinigil mo na ano? Para lang maging mahinahon. Kasi bakit? Kasi nga dala mo yung pangalan ni El Shaddai. Amen. Katulad kanina, nagdadrive kami sister. Sabi ko, siyempre, kung yung sasakyan mo may El Shaddai, di ba? Sabi ko sa kanya, pag may El Shaddai, ano mo, kailangan talaga yung iniisip mo palagi, kailangan tama yung driving mo, huwag kayong parang hara-harakang ano, kasi mapapaya yung pangalan ni El Shaddai, di ba? Tapos kahit nga yung may plug ka lang ng Philippine plug sa sasakyan mo, nakakaya yung parang singit ka ng singit. Kasi bakit? Kasi hindi lang ikaw yung masisira eh. Yung Filipino community, sabihin, mga ano pala itong mga kamote driver. pati dito sa Canada, dinala yung pagiging kamote. Hindi, totoo yan. Kaya mas maganda, kung gano'n yung pagdadrive mo, parang kamote, wag mo na lang lagyan ng Philippine flag o kaya ng El Shaddai. Kasi, maano yun eh. Di ba? Kasi, madadamay eh. Diba? Madadamay yun eh. Diba? Sabihin nila yan eh, ay, ganun pala yung mga ano, siyempre, iniisip nila, religious eh. Di ba? So, dito mga kapatid, yung kahinahunan at yung last dun is yung pagpipigil sa sarili. Alam niyo bakit pagpipigil sa sarili yung pinakalas? Kasi kung di tayo marunong magpigil sa sarili, ang lahat ng yun, wala yun. Bali, wala. Pagpipigil sa sarili. Kailangan nating mabunga sa banal na espiritu, pero yung pagpipigil sa sarili, ito yung talagang halos sa atin siguro. Ewan ko, may naka-perfect kaya nito. Kadalasan dito tayo nagpipil eh. Yung pigil eh. Kasi minsan nadadala tayo sa emosyon natin. Nadadala tayo sa galit natin. Di ba? Minsan di ka pa nag-iisip pero yung bunganga mo. Di ba? Nauna pa yung bunganga kaysa sa isip eh. Di ba? Kaya minsan bandang huli mo na ma-realize, bakit ba sinabi yun? Kasi hindi mo na pag-isipan eh. Biglang lumabas na lang eh. So, ang last dito mga kapatid, at tayo ay nagbunga sa banal na espiritu, yung last po dito, pag natanggap natin yung banal na espiritu, dapat maging witness tayo. Amen. No? Pag sinabi natin maging witness tayo, dapat tayong mamuhay sa salita ng Diyos. Mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid, palagi ko sinasabi, alam niyo, sa Pilipinas, pag sinabing anak ka ni El Shaddai, ang taas ng tingin sa iyo eh. Hindi totoo yan. Sa Pilipinas, pag sinabing, uy, anak ni El Shaddai, iba agad yung tingin sa iyo eh. Uy, mga ano to, mga babait to, mga mabubuting tao to. Ganun talaga yun eh. Oh, kahit minsan, pag nag-ahayo kami, nag-outreach kami sa Pilipinas, may mga checkpoint, pag nakita, ay, El Shaddai ka pala. Oh, sige, diretso na. Yung parang kampante sila, ay mga mabuting tao to. Ha? El Shaddai to. Kaya nga talagang ingat na ingat ka eh. Ingat na ingat tayo eh. Yung mga anak ni El Shaddai, di ba? Yung kilos natin, yung ginagawa natin. Ha? Kasi pangit kasi na magsasabi, ay, di ba, kunyari ako, preacher. Tapos ano ko, nagmumura ako kung ano lumalabas sa bunanga ko. Tapos malalaman ng mga kapitbahay ko, tapos ng mga neighbor ko, kaya yung mga co-workers ko. Sabi, preacher namin yan. Parang nakakaya, di ba? Kahit ikaw mismo, nakasister, parang sabi mo, ay, hindi ko sister yan, hindi ko brother. Parang ikaw mismo, parang naiiyak ka na, ano ba naman to si... oh, hindi, it's reality eh. Di ba? Kaya kailangan natin mga kapatid, maging witness. Kunyari, paano natin dadalhin ang tao papunta kay Kristo? No? Sabi mo, ay sister, kaibigan ko, ang neighborhood, kapitbahay, no? Atin po kayo sa gawain ni El Shaddai, yung sakit nyo, yung karamdaman nyo, pag-aagalingin! Tapos ikaw, araw-araw, narinig yung kapitbahay, likod ko, wala ka. Sino maniniwala sa'yo? Sabihin sa'yo, ay, kapitbahay,
Araw-araw, naririnig kita na sinisigaw mo yung sakit ng rayoma mo. Ba't ito hindi gumagaling? Oh. Diba? Sa atin kasi, bilang mananampalataya, we live by faith. Kaya nga kahit may nararamdaman ka, sinasabi mo wala na, kahit meron pa, kasi we live by faith eh. Kaya nga iniingatan natin yung bibig natin, kasi bakit? Karon palagi yun ang sinasabi natin. May sakit, may sakit. Mamaya, kapitbahay mo, may sakit, dadali mo sa gawain. Mandadala mo ba yan? Baka sabihin niya, pagalingin mo muna yung sakit mo. Okay, gusto mo bago buhay mo, ating ka sa gawain, babaguhin ng Diyos buhay mo, sasabihin sa'yo, ikaw hindi pa eh. So, nakikita natin. So, dapat tayo ay maging witness sa anong pamamaraan sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay. No? Yung mga tao sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin, nai-inspired sila na maglingkod. Di ba? Parang yung mga tao, di ba, yung kung sa mundo, yung term na mundo, kapag meron kang mga sikat na mga tao na gumagawa ng mabuti, parang sinasabi mo, ay gusto kong maging katulad ng taong yun. Di ba? Ang bait naman ng tao yun, gusto kong maging katulad ng tao yun. Yung mga tao naging successful sa buhay, sabihin, ay gusto kong maging katulad ng taong ito. Dapat ganun din tayo eh. No? Para sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay, yung tao na i-inspire, ay sister, I want to be like you. Wow. No? Parang gusto kong maging katulad mo. Paano ba maging ikaw? Naks. Diba? Mga ganun eh. Diba? Yun ang maganda eh. Nadadala natin yung tao. Yun kasi ang pinaka-purpose eh. Kaya after ng Pentecost, marami ang nadagdag na mga mananampalataya. Kasi bakit? Kasi nandun na yung pamumuhay sa banal na Espiritu. Amen? So sa oras na ito mga kapatid, yun ang bagay na gusto ipabot ng Diyos. Yung una, pag ang Espiritu ng Diyos nasa atin, kailangan nating kumilos. Kapag tayo nag-iisip o nagpaplano, palagi nating unahin yung kalooban ng Diyos. Ikalawa, kailangan nating mamunga. Yung bunga ng banal na Espiritu, hindi lang ito madadala sa prayer. Kundi mga kapatid, isa-iso kasing proseso, dinidevelop ng Diyos. Diba? Dinidevelop ng Diyos yan eh. Para tayo ay mamuhay. Yung bunga kasi ng banal na Espiritu, karakter kasi ito ni Kristo. Para tayo ay magkaroon ng karakter ni Kristo. Ikatatlo, tayo ay maging witness. No? Yung maging witness tayo ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Amen? So sa oras na ito mga kapatid, tayo po'y tumayo.